A day in a life as a marketing student. Hi guys, this is Shannon, an online seller pajutera and now a first-year marketing management student. So as you can see, no, nandito kami ngayon sa second floor ng Naga City People's Mall and ngayon kasama ko si Shane na aking groupmate for this project. And this project ay kailangan namin mag-interview ng business owners pero we have the freedom naman to choose kung sino yung i-interviewin namin na business owner. And after that, gagawa namin ng promotional video yung kanilang business. Ito pala ay for marketing management class and this is the last requirement na kailangan namin gawin for this finals. At hindi lang pala limited sa promotional video kasi meron kaming 3 choices. Una is yung social media campaign. Pangalawa ay itong napili namin which is the promotional video or TikTok ad or reel ad. And pangatlo naman is yung digital poster. So baka isipin nyo no na ito na yung pang promotional video namin pero hindi po. But maybe pwede rin ito pero gagawa pa rin po kami ng another video na i-showcase lang yung mismong mga books and then yung mismong shop. And ayan, ang kausap natin ngayon ay si Sir Jao Pasis. He is now the owner of this bookshop. And again, this shop is located at the second floor of Naga City People's Mall. Pero bago ko sa inyo ikwento kung ano yung napag-usapan namin ni Kuya Jao for this interview, no? Ikwento ko muna sa inyo kung bakit nga ba ito ang napili namin for this project in marketing management. This is actually my suggestion kasi given now we are in a digital age. Wow, digital age. So yeah, we're in a digital age where information is accessible to everyone in just one click. And aminin man natin sa hindi na yung mga ganitong shop ay hindi na natin masyadong pinupuntahan as a student. Kaya ito yung napili namin. Gusto namin na mas i-promote pa itong mga stall na ganito dito sa Naga City. And tulad nga ng sabi ni Sir Jao, ni Kuya Jao, na there is something in book na wala sa online. So, ang shop daw na ito ay noong around 1990s pa kasi kay mother niya pa daw ito. And ngayon, namanan niya na. And since mahilig magbasa yung mama ni Kuya Jao, ay nahilig na rin daw siya sa pagbabasa. Noon daw, ang madalas na binibenta nila ay mga newspaper. Pero ngayon na nagsilabasa na daw tong mga ganitong mga libro, kahit na daw that we are in a digital age, marami pa rin daw na students and mga taong gusto na may hawak na libro. At after niyan, ay tinanong ko pa siya about sa mga other questions na related na sa academics namin about na yon sa i-report namin on Monday. And yung sa last question ko sa kanya is ano yung message niya sa generation natin ngayon na why having a physical book is still a better choice. And para sa iya daa, mas magayon man daagiraray na nagbabasa. Kasi ang libro daw ay naluluma pero yung knowledge na nandoon sa libro na yon na nabasa natin madadala natin hanggang sa pagtanda natin. And yung knowledge na yon mata-translate pa natin sa mga students natin in the future or sa mga anak natin in the future. At ako naman, personally, no, since mahilig ako magbasa ng mga self-help book or mga business books, mas nagiging focus tayo kapag meron tayong hawak na libro. And yeah, alam mo yun, walang notifications, walang pop-ups, walang distractions. Talagang nakatuon lang tayo sa binabasa natin. And kung ikaw naman mahilig ka sa mga fiction books, mas maganda yun kasi more ang vocabulary na makukuha mo doon. At syempre, hindi natin kailangan ng kuryente or internet dito. Kasi kahit saan, kahit kailan, pwede kang magbasa. So, dito nga pala, tapos na kami mag-interview kay Kuya Jao. And dito ay nagtitingin kami ng mga books ni Shane and meron kaming napili dito. And dagdag ko lang pala, no, kapag bumili ka ng book kay Sir Jao, sa sunod na balik mo, pwede mo siyang i-change kahit anong libro, pero may bayad yun ng 10 pesos. At ayan na nga, dinaan pa sa paganyan ang pagpili ng libro. Actually, meron akong PDF ng 2 libro na yan. Pero kasi kapag doon ako nagbabasa, ay sumasakit yung mata ko at hindi ko maiwasan na mag-open ng aking social media accounts. So, feeling ko ako na talaga yung may problema. At pagkatapos namin dito at since na second floor kami ay nag-ukay na rin kami ni Shane. Kasi ako kasama ko yung mother ko and siya naman hinihintay niya na mag 4 PM for the carless day dito sa Naga. And so yan lang for today's video. Bye-bye!